Hello, good afternoon po. Ay, morning pa po pala kasi it's already 10:40 po kasi dito sa Japan. So ngayon, wherever you are, binabati ko po kayo ng magandang araw, mapagpala, mabiyaya at naway mapayapa. Saan man po kayong lahat naroroon ngayon, ang aking mga kakilala, kaibigan, kaklase, teacher, kamag-anak, kapatid, all my brothers and sisters, my relatives all over the world, ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw ng Miyerkules. Nais ko po kasing ipagpatuloy ngayon yung aking binabasa na yun po ay Hebreo. Pero may nakita po kasi ako this past 3 days, may nakita akong isang magandang Bible verse o Bible verse 65 sa Isaias. And ito po ay ramdam ko po na inudyok ng banal na espiritu na basahin ko. At kahit ako rin po, nang binasa ko, medyo na-amaze din po ako sa nakasulat. Kaya nais ko po itong basahin sa inyo. Umpisahan natin basahin ito sa English muna. Bago ko po ituloy yung aking Hebreo na chapter ng Hebreo na binabasa, kung sinusundan nyo po. Doon lalong-lalo na po sa mga hindi na makapagbasa ng walang salamin. So, babasahan ko na lang po kayo para pakikinggan nyo na lang. Ngayon po, ito munang babasahin ko na ipinagkaloob ay Isaias, sa Biblia po ng Isaias 65 hanggang 25 po. Babasahin ko po muna ito at first in English. So sa mga gustong malaman siya in English ay babasahin ko po sa inyo, at the same time later after this babasahin ko naman po sa Tagalog. So ito na po. Sumainyo po ang kapayapaan ng ating Diyos Ama sa langit, sa pangalan at sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Muli po'y babasahin ko sa inyo ang chapter ng Isaiah 65. Ito po, 65 verse 1 hanggang 25. So, in English po, I have let myself be searched for by those who had not asked. I have let myself be found by those who had not looked for me. I have said, here I am, to a nation that was not calling upon my name. I have spread out my hands all day long to a stubborn people, those who are walking in the way that is not good, after their thoughts. The people, those offending me, write to my face constantly, sacrificing in the gardens and making sacrificial smoke upon the bricks, seating themselves among the burial places, who also pass the night even in the watch huts, eating the flesh of the pig, even broth of foul things, being in their vessels, those who are saying, keep close to yourself, do not approach me, for I shall certainly convey holiness to you. These are a smoke in my nostrils, a fire burning all day long. Look, it is written before me, I shall not keep still, but I will render a reward
I will even render the reward into their own bosom, for their own errors, and for the errors of their forefathers. At the same time, Jehovah has said, because they have made sacrificial smoke upon the mountains and upon the hills, they have reproached me. I will also measure out their wages, first of all, into their own bosom. This is what Jehovah has said. In the same way that the new wine is found in the cluster and someone has to say, do not ruin it, because there is a blessing in it, so I shall do for the sake of my servants, in order not to bring everybody to ruin. And I will bring forth out of Jacob an offspring, and out of Judah the hereditary possessor of my mountains, and my chosen ones must take possession of it. And my own servants will reside there, and Sharon must become a pasture ground for sheep, and the low plain of Achor a resting place for cattle, for my people who will have looked for me. But you, men, are those leaving Jehovah, those forgetting my holy mountain, those setting in order a table for the God of good luck, and those filling up mixed wine for the God of destiny. And I will destine you, men, the sword, and you will all of you bow down to being slaughtered, for the reason that I called, but you did not answer. I spoke, but you did not listen. And you kept doing what was bad in my eyes, and the thing in which I took no delight you chose. Therefore, this is what the sovereign Lord Jehovah has said. Look, my own servants will eat, but you yourself will go hungry. Look, my own servants will drink, but you yourself will go thirsty. Look, my own servants will rejoice, but you yourself will suffer shame. Look, my own servants will cry out joyfully because of the good condition of the heart, but you yourself will make outcries. You will howl. But you yourself will make outcries because of the pain of hearts and breakdown of spirits. And you, men, will certainly lay up your name for an oath by my chosen ones. And the sovereign Lord Jehovah will actually put you individually to death, but his own servants he will call by another name, so that anyone blessings himself in the earth will bless himself by the God of faith, and anyone making a sworn statement in the earth will swear by the God of faith, because the former distress will actually be forgotten, and because they will actually be concealed from my eyes. Ayan po. Binasa ko po ang mula 65:1 hanggang 16. Continuous pa rin po natin hanggang 17, mula 17 hanggang 25. According po dito, from 17, For here I am creating new heavens and new earth. The former things will not be called to mind, neither will they come up into the heart. For here I am creating new heavens and a new earth. The former things will not be called to mind, neither will they come up into the heart, but exalt you people, and
Be joyful forever in what I am creating, for here I am creating New Jerusalem, a cause for joyfulness, and here people, a cause for exaltation. 19. And I will be joyful in Jerusalem and exult in my people. No more will be heard in her the sound of weeping or the sound of a plaintive cry. 20. No more will there come to be suckling a few days old from that place, neither an old man that does not fulfill his days. For one will die as a mere boy, although 100 years of age, and as for the sinner, although 100 years of age, he will have evil called down upon him. 21. And they will certainly build houses and have occupancy, and they will certainly plant vineyards and eat fruitage. 22. They will not build and someone else have occupancy. They will not plant and someone else do the eating. For like the days of a tree will the days of my people be, and the work of their own hands my chosen one will use to the full. 23. They will not toil for nothing, nor will they bring to birth for disturbance, because they are the offspring made up of the blessed ones of Jehovah, and their descendants with them. 24. And it will actually occur that before they call out, I myself shall answer. While they are yet speaking, I myself shall hear. 25. The last verse. The wolf and the lamb themselves will feed as one, and the lion will eat straw just like the bull, and as for the serpent, his food will be dust. They will do no harm, nor cause any ruin in all my holy mountains, Jehovah has said. Ayan po, binasa ko po ang ibinubulong ng banal na spirito na aking basahin muna bago ko po ituloy yung sa Hebreo. So, binasa ko po ngayon yung English ng Isaiah 65 verse 1 to 25. So, ngayon naman po, kung sa palagay naman nyo po ay lalo na po yung mahilig po sa, siyempre po yung mga nakikinig na Tagalog, Pilipino ng aking mga kapatid, babasahin ko rin naman po ito sa Tagalog. Ito po, babasahin ko po sa inyo itong 65. Dito po sa Tagalog ko kasi na Biblia, ito po ay matagal ko ng Biblia. Biblia ko po ito for almost 1996 pa po yata itong Biblia ko na to eh. Hindi ko na matandaan kung let's say 96. So meaning to say it's already 29 years. Imagine that, 29 years na yung Biblia ko, o mas higit pa. Ito po kasi yung Biblia ko ay printed dito sa Japan. At ito pong printed sa Japan na ito po ay bakit pinrint siya sa Japan? Yun ang tanong. Dahil po, nung panahon na i-print out siya, kailangan niyang yung pong mga nakasulat, i-print ito sa itong Biblia na to, gawin ito, ay pinagbawal po ito sa Pilipinas. Nung panahon, nung nakalagay po kasi dito, printed in Japan 2000. Tagalog TV 033. Pero po, ito po ay Biblia
nakalagay po dito ay Biblia Bible Society 19. Malabo po 1980 ba siya? Meron ding nakasulat na 1973. Para po maliwanag, babasahin ko po sa inyo tong pinaka-introduction ng aking Bible. Ang United Bible Society ay pandaigdig na samahan ng mga pambansang Bible Society na naglilingkod sa mahigit na 200 bansa. Layo nitong mapasakamay ng bawat tao ang Biblia o kaya'y bahagi nito sa wikang mauunawaan ng mambabasa. At sa halagang makakayanan niya. Bawat taon, mahigit sa 300 milyong sipi ng mga kasulatan ang naipamamahagi ng mga Bible Society. Inaanyayahan kayo na makibahagi sa gawaing ito sa pamagitan ng inyong mga panalangin at kaloob. Ikagagalak ng Philippine Bible Society na ipabatid sa inyo ang iba't ibang paglilingkod nila. Ayan po. Tapos sa likod naman po kasi ng Bible ko, nakalarawan pa po dito yung mga pinanggalingan ni Jesus Christ ba. May mapa pa po kasi ito oh. Tignan nyo po. May mapa pa talaga siya oh. Ayan oh. Ayan oh. May mapa pa siya. Yan ang Bible ko. May mapa pa siya. Ito pong mapa ay ikalawang paglalakbay ni Pablo. Nakalagay po dito. Macedonia, Mysia, Tracia, Galatia, yun po, yung pong mapa ng Biblia ko. Tapos, ito po ay ang Jerusalem sa panahon ng Bagong Tipan. Ayan po, may templo pa siya. Ayan, may nakikita kayo, may templo pa. Yun yung templo, nakasulat templo. Yan. Po ang Biblia ko. Ito po ang Biblia ko na dito po ako tinuruan ng banal na spirito. Dito niya po, habang basa po ako ng basa nito, nagbabasa po ako nito tuwing halos buong magdamag. Nagbabasa po ako nito. Tapos po, ang ano pa naman po nito, may nakasulat po dito kung saan ba yun? Tagalog 1990, mga huling buwan ng taon na isang dumanas sa PBB. Ayan po ang daming yung mga nakasulat na ano Ayan ang mga kung kailan siya. May mga year siya. Ang pinaka matandang year dito po ay ang nakasulat po dito pa Ang tahanan ng PBS ay nasa United Nation Avenue. Pinagsama ang opisina at ang bodega ay tinayo ang gusaling ito ng BFBS noong taong 1912. Yun daw pong opisina, 1912 pa. Imagine nyo yun, 1912. Oh my Jesus Christ. Kaya sabi ko po sa inyo, kung kayo ay babasa kayo ng Biblia, hanggat maaari, ang sabi ko sa inyo ay yung lumang Biblia. Maghanap kayo ng lumang Biblia, yung pinakaluma. Maaari kasi po yung mga lumang nandoon,
kung hindi man nyo po maiintindihan, yun po ay mag-pray po kayo sa Panginoong Hesus. Panalangin nyo, sabihin nyo po, Panginoong Hesus, ikaw na aming tagapagligtas at tinuturing namin, Panginoon. Padala mo po sa amin ang banal na Espiritu na pinangako mo upang maintindihan po namin o maintindihan ko po ang aking babasahin mula rito sa Biblia na nasusulat na salita ng ating Diyos Ama sa langit. Sa pamagitan po ng iyong pangalan, ito po ang samot dalangin ko. Yan, ganyan po ang itaas niyong pagano. At believe it or not, padadala po sa inyo ang banal na Espiritu kung talagang kayo'y seryosong maintindihan ang sulat ng ang kalooban ng Diyos. Kasi po, ang ating pong, although may mga Biblia tayo na Tagalog, kung wala pong banal na Espiritu, talagang hindi nyo po maiintindihan. Kaya po, ang akin pong maipapayo ay kailangan po ng seryosong pagdadasal. At saka, yung maipakikita nyo po na talagang willing talaga kayo na matutunan o malaman ng kalooban ng Diyos. Dahil po sa Biblia, napakarami para po kayong naghuhukay ng kayamanan. Yan po ang masasabi ko sa inyo. At sa bawat pagbasa nyo po ng Biblia, mayroon po kayong parang, kumbagay para kayong, palagi kayong nakakakita ng ginto. Ganun po. Yung tipong ganun, kung ilalarawan po, kung ilalarawan ko po sa inyo, ganun. Every time na kahit nabasa nyo na, pag binasa nyo pa uli, may makukuha pa o kayo. Ganun po. Kaya po ang Biblia na pinapaano ko sa inyo, yung mas luma, yung mga pinrinted siya ng mga 2000 o year 2000, printed siya ng 2000 sa yung dito ay maganda yung printed siya sa Japan Pero po yung printed siya nung 2000 Hindi ko sinasabing At nakasulat po dito mismo sa Biblia ko. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan. Hindi nga lang po siya makita, Ang nakalagay po dito kasi, babasahin ko po sa inyo. Ang Yahweh nakatangi-tanging tawag ng mga Hebreo sa Diyos at karaniwang isinalin bilang Jehovah. Sa Tagalog po, Jehovah. Pero po in English yon is Jehovah. Kaya nga po meron tayong Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Tapos po yung Jerusalem. Yung po kasing Jerusalem o Jerusalem, ang bigkas po dun ay Jerusalem. Yung po kasi yung bayan na tinawag sa pangalan ng Diyos. Kasi po ang ating Diyos ay tinatawag na si Jah or siya. Kaya po, Jerusalem, 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 Jerusalem. Yan. Yung po kasi ay bayang tinawag sa pangalan niya. Kaya po dito ay pinapanatili sa gayong salin. Dalawa lamang po ang nasusulat sa aking Biblia. Yahweh at saka Jehovah. Na kung Tagalog naman ay Jehovah. Tapos sa Spain naman siya is Jehovah. Yun po ang alam ko sa Spain ay pinananatiling gayon sa saling ito para makita ang pagkakaiba sa salitang Panginoon na katumbas ng Adonai. Kasi po, yung Panginoon ay Adonai naman ang katumbas sa salitang Hebreo o Hebrew po. Ngayon, magkabukod po yun.
Iba po yung pangalan at saka yung kumbaga yung tawag. Yung parang halimbawa kung yung father niyo po, ang pangalan halimbawa Juan. O syempre tatawagin niya si Juan de la Cruz, 'di ba? Tama ang pangalan niya si Juan de la Cruz. Hindi niyo naman tatawagin Juan, syempre tatay Juan, ganun. Ang atin po ng Diyos naman natin, Yahweh El Shaddai. Yung pong Yahweh, ayun po ang pangalan niya, Diyos ng kataas-taasan, Yahweh El Shaddai. Yung po kataas-taasang makapangyarihan Diyos ang ibig po sabihin nun. Kaya po pag may mga pangapangalan kayong naririnig ng ating Diyos, yung Yahweh, yan po ang talagang pinakamas tama. Tsaka po yung Jehovah. Yung po kasing iba, siyempre sa Tagalog ay Jehovah kung bigkasin. Kaya akala nila Jehovah. Pero ang tunay po yun, Jehovah yun. Jehovah. O ngayon po, ayan. Binasa ko na po sa inyo. Ano po? Ang Yahweh nakatangi-tanging tawag ng mga Hebreo sa Diyos at karaniwang isinalin bilang Jehovah or Jehovah ay pinananatiling gayon sa saling ito para makita ang pagkakaiba sa salitang Panginoon, nakatumbas ng Adonai. O ayan po, naka-indicate at naka-specific po ang pagkakasulat sa aking Biblia. So ngayon, yung binasa ko po kanina na Isaiah, ituloy na po natin. Yung Isaiah na 65. Sa Tagalog ko naman po babasahin. Yung kanina po sa English ko binasa. At medyo yung aking pagbasa pa nga ng English ay kasi syempre alam nyo po nandito ako sa hindi naman English country kung saan ako nakatire. Japan po ito, nasa Japan. Ngayon itong Japan, iba po ang salita. Kaya pag ako nagtagalog, pag ako nag-Japanese, pag ako nag-English, nakakandabulol-bulol yung aking dila. Ganun po. Kaya kailangan pag ako nagtagalog, Tagalog muna, concentrate. Pag nag-English ako, English muna, concentrate. Pag ako nag-Japanese, Japanese muna, concentrate. Ganyan po. Kaya po napakahirap na maraming lengguwahe. Sa trabaho ko po, international, lahat po ng tao nandun. O di may Incheck, may Peru, may Korean, may Nepal, may Vietnam, may Sri Lanka, may Nepal, may Indo, ay sama na po yung Nihonjin, Pilipino, ay nako. Kaya po yung salita ko, napakaraming lengguwahe, samot-samot na parang pansit. Kaya ito po, bago po tayo mauwi sa chikahan, basahin ko na po ito. Ito po, Isaias. Babasahin ko po Ito po sa 65. Sa Isaiah 65, ang nakalagay po dito, may naka-indicate po dito sa aking maganda nga po yung Biblia ko kasi alam niyo po kung bakit. Nakalagay dito, parusa sa pagmamatigas. Pagmamatigas ang ulo. Yan, ganyan po. Stubborn, tulad po nung nakasulat sa kanina sa English. Yun po ang nakalagay. Ngayon, sa Tagalog naman po natin babasahin. Ito pong chapter 65 ay babasahin po natin hanggang 25. Verse 1 hanggang 25. So, ito po, pakinggan po nyo po muli at tayo po ay kung may matitira pang oras ay atin pong pag-uusapan kung ano yung pwede nating kung pwede kong maipatutuo sa inyo kung bakit gustong-gusto ko po na bagay, hindi po akong may kalooban ang Diyos. Pero, ganun po yun Kapag ka nagmamahal ka sa Diyos, kumikilala ka sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos, gusto mong mapaglingkuran siya, gusto mong maipakitang minamahal mo siya kasi ang una pong utos ng ating Diyos ay love your God with all your heart, mind, and soul. So, it means mahalin natin ang ating Diyos for first and foremost. Eka nga. So, pag po nagmahal ka sa Diyos,
lahat po ng kalooban niya, sisikapin mong sundin. Subukan nyo po, maiintindihan nyo yung sinabi ko sa inyo. At mararamdaman nyo po yung tawag dyan, yung magiging po kayo, interesado kayo na maibahagi yung kapayapaan, yung natatamasang kapayapaan, yung natatamasang yung once na nanalangin ka, ipagkakaloob niya yung imposible, maibibigay niya sa'yo kahit yung imposible magiging posible. Mapapatunayan niyo po yan sa sarili niyo kapag kayo at talaga ay sumunod sa Kanya at nagsimula kayo na mamuhay ng ayon sa kalooban niya. Kaya ako po ito binabahagi sa inyo dahil ako po ay isang buhay na patotoo. Kaya ako po sinasabi yan. Kaya po ito ngayon, basahin na po natin bago maubos yung oras natin. Ito po, Isaiah 65, parusa sa pagmamatigas. Ito po, in Tagalog po ito. Sinabi ni Yahweh, ako'y nahahandang ang bayang ko'y dinggin, ngunit ayaw nilang tumawag sa akin. Naririto ako, laging naghihintay na sila'y tanggapin, ngunit ayaw nilang lumapit sa akin. Sa buong maghapoy laging nakaunat yaring mga kamay, at handang tanggapin ang bayang kong hirang. Bayang na humaling sa gawang masama, mangali kong asal, at ang sinusunod bawat maibigay. Tinitikis nila ako ay galitin, nilalapastangan, naghahandog sila sa mga sagradong hardin, sa mga altar ng paganoy, nagsusunog sila ng piling kamanyang. Pagsapit ng gabi, pumupunta sila sa mga libingan, ang sinasangguni mga espiritu ng mga namatay. Sila'y kumakain ng karne ng baboy, nakarumal-dumal, at ang iniinom ay mga inuming ipinagbabawal. Ang sabi pa nila, kami mga banal, di ninyo kaparis, kayo ay lumayo at sa amin ay huwag lalapit. Ang taong ganito sa aking harapay di ko matitiis. Galit ko sa kanila ay tulad ng apoy na di mamamatay. Itong aking hatol laban sa kanila'y iginawad ko na. Hindi maaaring hindi sila magbayad. Naipasya ko nang sila'y parusahan. Sa ginawa nila at sa kasamaan ng kanilang nuno ng panahong una, sa tuktok ng burol sila'y nagsusunog ng handog na kamanyan, at pati nga lang ko'y nilalapastangan. Kaya naman ngayon magbabayad sila ng kanilang utang, wika pa ni Yahweh sa kanyang bayan. Hindi sinisira ang mabuting ubas, kinakatas ito upang mapagkunan ng mabuting alak. Ganyan din ang aking gagawin sa bayan kong liyag. Ang tapat sa aking ililigtas, sa bayang Israel, pagpapalain ko ang lipi ni Juda, ang lupang mabundok mamanahin nila, ang mga hinirang na tapat sa akin ay doon titira. Sasambahin ako ng mga lingkod ko, sila ang aakay sa kawan ng tupa, at ng mga baka tungo sa pastulan, sa lambak ng Saron, sa gawing kanluran, at sa lambak Akor, isa ring pastulan sa gawing silangan. Ngunit kung si Yahweh ay inyong itinakwil at pinabayaan, pag inyong nilimot ang bundok ng Siyon, ang bundok kong banal, pagsigad at meni na Diyos-Diyusan ang pinaglingkuran, kayo'y mananagot at parurusahan, nakatakda kayong sa tabak mamatay. Iyan ang magiging inyong kapalaran, sapagkat nang ako'y tumawag sa inyo'y wala isa mang tumugon at nakinig sa akin.
ang aking nakita sa inyong ginaway pawang kasamaan. Kaya nga't ganito ang sabi ni Yahweh, ang mga lingkod ko'y maraming pagkain, samantalang kayo'y aking gugutumin. Ang mga lingkod ko ay paiinumin, ngunit kayo namay aking uuhawin. Ang mga lingkod ko'y pawang kagalakan ang tatamasahin, samantalang kayo'y aking hihiyain. Sa laki ng tuwa ay mag-aawitan yaring mga lingkod, samantalang kayo'y tataghoy sa hapdi at sama ng loob. Ang pangalan niyo'y pawang susumpain ng mga hinirang. Sa kamay ni Yahweh, ang Panginoong Diyos, kayo'y mamamatay. Samantalang sila na tapat sa aki, may bagong pangalan. Sino man sa lupain ang may nais ng pagpapala, ay doon humingi sa Diyos na tapat. Ang sino mang mangangako ay doon manumpa sa pangalan ng Diyos na tapat. Ang hirap ng panahon nagdaan ay mapapawi at malilimutan. Ayan po. Ito po naman sa 65 verse 17, ang nakalagay naman po dito, naka-indicate po dito, bagong langit at lupa. So, continuation po pa rin ito ng 65. Pero dito na po tayo sa 17. Ito naman po ang sinasabi under ng bagong langit at lupa. Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha, isang bagong lupa, isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di nababalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang, yamang nilikha ko itong Jerusalem, na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Doon ay wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Di tulad noong una sa bahay na ginaway, iba ang tumira. Sa tanim na halamay, iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hinirang. Lubos nilang pakikinabangan ang kanilang pinagpagalan. Anumang gawaing pagpagalan nila'y tiyak magbubunga, hindi magdaranas ng mga sakuna, yaong anak nila. Pagpapalaing ko yaong lahi nila, maging susunod pa. Magpakailanman ay iingatan sila. Ang dalangin nila kahit di patapos ay aking diringgin. Ibibigay ko na yaong hinihiling. Dito'y magsasalong parang magkapatid ang lobo at tupa. Kakain ng damo, pati ang leon tulad ng baka. At ang ahas na may pagkaialabok. Kahit tapakan mo'y di ka mangangamba. Magiging panatag, wala ng masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Siyon ay walang pinsala o anumang masama. Ayan po, ang ganda ng 65. Ito po yung Tagalog at English. Binasa ko po yung una yung English and then Tagalog. Napakaganda. Nakita nyo po? Ito po pala, binasa ko na dati kasi nakita ko may mga ano na po may mga tanda na siya may mga may mga marking pen na ako may color na siya kaya po ngayon makikita nyo ayan ayan may mga pinapakita ko sa inyo po yan may marking na po so isa lamang po ang ibig sabihin nito. Nabasa ko na to. Pero, inudyukan pa po ako ng banal na espiritu para basahin ko to sa inyo. Ngayon po, itong pagkakabasa ko po na to, napakaganda.
Tingnan niyo po ang sabi niya sa 65. Parusa sa pagmamatigas. Ang sabi niya dito po sa 65, sinabi ni Yahweh, ako'y nahahandang ang bayang ko'y dinggin. Ayan po, nakahanda daw po siyang dinggin ang kanyang bayan. Ngunit ayaw nilang tumawag sa akin. Narito ako't laging naghihintay na sila'y tanggapin, ngunit ayaw nilang lumapit sa akin. Sa buong maghapoy, laging nakaunat yaring mga kamay at handang tanggapin ang bayang kong hirang. Ibig po kasing sabihin nito, naghihintay po ang ating Diyos Ama sa langit sa mga taong magbabalik loob sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin nun. Naghihintay po siya. Araw-araw inuunat niya ang kanyang kamay dun sa mga magbabalik loob sa Kanya. Pero ang sabi po ng ating Diyos, laging nakaunat ang kanyang mga kamay at handang tanggapin ang bayang kong hirang. Kaso, yung kanyang bayang na humaling sa gawang masama't mga likong asal. At ang mga sinusunod, bawat maibigan, tinitikis nila ako ay galitin. Di po ba ganyan ang tao ngayon? Kung ano ang maibigan, sinusunod. Pero, pagdating sa Diyos, saka na lang. Di po ba ganon? Yun po ang gustong ipaliwanag dito sinasabi ng Diyos Tapos, marami nga pong sumasamba, umaakyat sa bundok. Sa totoo po, dito sa amin, marami umaakyat sa bundok. At ito pong nakasulat dito, nangyayari po dito. Tinitikis nilang ako'y galitin, nilalapastangan, naghahandog sila sa mga sagradong hardin at sa mga altar ng paganoy. Nagsusunog sila ng piling kamanyang. Pagsapit ng gabi, pumupunta sila sa mga libingan at sinasangguni ang mga espiritu ng mga namatay. Dito po, sa amin, may time po na ganyan. Pag po ako'y umuuwi galing sa trabaho, sabi ko, ano ba yung traffic naman na yan? Ang dami-dami naman lagi ng tao dyan. Bakit nakakaparada yung mga sasakyan na yan? Ang dami-dami. Ano ba yung ginagawa nila? Yung po pala yung temple na may mga nakalibing. Kasi po dito, pagka meron po marami kang pagpipilian dito ng paglilibingan ng ng mga namatay na kamag-anak, kanyan, tatay, o meron pong templo dito. Yung pong templo na yon, pinagdadasalan din po yon, at the same time, pinaglilibingan. So, ngayon, meron po ditong malapit sa amin, dumarating yan, may taon-taon may napakadaming sasakyan po dyan na nakaparada. Ngayon po, ito po, sinasabi mismo ng ating Diyos na tumatawag siya. Marami ang hindi talagang lumalapit sa Kanya. Marami po ang akala nila nasa Diyos sila. Pero hindi po kasi yung pag sinabi mong nasa Diyos ka, magsisimba ka 1 oras, tapos inip na inip ka pa. Ako po kasi yan ang naobserbahan ko noon nung ako dati, lumaki din ako sa Katoliko Nung ako high school, nakita ko talagang yung iba inip na inip pa. Lagi pang nasa hulihan para pag uwian, unang-unang makakauwi. Yan po ang style. Nakikita ko po yan. Totoo po yun. Ngayon, nakakalungkot po. Ngayon po, kung iisipin mo, nakakalungkot, Kasi, hindi natin alam
ang mata ng Diyos kasi laging nakatunghayan, laging nakatingin yan. Wala pong naliligtas sa mata ng Diyos. Sinasabi nila, God is everywhere. Hindi po literal na God is everywhere kasi siya po'y nasa langit lang. Yung pong mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Yung po ang talagang totoong katotohanan. Ang kanyang mata ay nasa lahat ng dako at marami siyang mga alagad, mga anghel na kasama na lahat ng kanyang mga anak, yung mga kanyang hinirang, yung kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Na halimbawa po, sumusunod ka na sa Diyos, bibigyan kanya ng tagabantay sa'yo. May magbabantay sa'yo. Kaya, napakasarap po dahil kahit po yun, kung pakikinggan nyo lang po yung sinasabi ko, hindi nyo paniniwalaan. Pero kung gagawin nyo talaga, magsiseryoso kayo na lalapit kayo sa Diyos. Na wala kayong kakaibiganin kundi ang Diyos. Although may kaibigan sa labas, oo, iba yun. Pero ibang kaibigan. Ang Diyos, ibang tatay, ibang kaibigan, ibang kapatid. At ang Panginoong Hesus. Kaya wag po kayong malulungkot kung kayo'y walang kaibigan, walang kayong best friend o ano. Wag po kayong malungkot kasi ang best friend po natin ang Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas. Pag tinanggap nyo ang Panginoong Hesus, isang salita mo lang, Panginoong Hesus, bahala ka na. Itinataas ko sa iyo ito. Tapos pag itinaas mo pong ganon, wag mo nang isipin. Angkinin mo na ginagawa na ng Panginoong Hesus. Ganon po ako magtaas ng mga bagay na panalangin sa Diyos Ama, sa Panginoong Hesus. Itinataas ko sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus. May mga bagay po na talagang pagka talagang wag niyong paniniwalaan yung sinabi lang eh. Ang paniwalaan nyo yung nasa puso nyo, yung nasa isip nyo, at yung pananampalataya nyong matatag. Pag sinabi nyong Panginoong Hesus, sa naririnig ko, ayokong paniwalaan dahil isa lang ang tinatanggap ko. Ibinibigay ko sa inyo ito at bahala ka na po. Inaangking ko na ikaw po ang kikilos. Ganyan po dapat tayo manalangin. Ganyan po tayo dapat makipag-usap sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, lahat naman po ng tumatawag sa Panginoong Hesus kasi ang ating Panginoong Hesus at ang ating Diyos Ama ay iisa sila. Kumbaga sa tao, iisa sila ng kalooban. Pero hindi po sila iisa. Kasi Diyos Ama at Diyos Anak. And then, ang banal na Espiritu. Kaya po sila may separate na persona. Kaya nga po, Father God and God Son. God the Father and God the Son. Pareho po God kasi ang Diyos Ama, ang anak niya, ang Panginoong Hesukristo, natural Diyos din. Pero God the Son. God Son. Ganun po. Kaya po, kapag po tayo ay mananalangin sa totohanan, kailangan po maging wag tayong mag-second thought, parang ganun. Wag tayong magdadalawang isip. Kasi Diyos yung kinakausap mo eh. Diyos, hindi tao. Sa tao, mag-second thought ka, okay, magdalawang isip ka pagdating sa tao. Pero pag sa Diyos Ama sa langit, sa Diyos Anak, at sa banal na Espiritu, kailangan solid. Kumbaga, matigas ang pananindigan mo na talagang sila ay naririnig yung sinasabi mo. Yung pananampalataya mo sa kanila matigas, buo, sabi nga. Kaya ako naman sinasabi sa inyo kasi ganyan po ako. At yan ay ako po ang nagpapatunay sa inyo. Marami na akong napatunayan na yung mga nababasa ko, ina-apply ko sa buhay ko. At nakikita ko naman po, totoo.
na ginagawa talaga ng Diyos. Basta't gawin mo yung nakasulat sa kanyang banal na kasulatan, gawin mo, at gagawin rin niya yung sasabihin mo. Ipapatunay niya sa iyo na tunay ang kanyang salita. Ganun po. Kaya po ay nga tayo kapag lumapit sa kanya, halimbawa po, katulad ng mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Anak na po yan ng Diyos Anak na siya. Adopted son, adopted daughter. Hindi po totoo na lahat ng tao ay anak ng Diyos. Although lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero, dalawa po, sa panahon po natin, dalawa pa ang klase ang tao. Yung pong sinasabing may Diyos sila pero walang gawa, hindi pa po official na anak ng Diyos yun. Eka nga, hindi pa po siya official. Pag sinabi niya, may Diyos ako, isa lang ang Diyos ko, ganito, ganito. Pero hindi niya ginagawa yung kalooban ng Diyos, yung batas ng Diyos, hindi siya anak ng Diyos officially. Parang ganun, sa madaling paliwanag. Pero yung mga taong gumagawa ng kalooban ng Diyos, sumusunod, nagbabahagi ng salita ng Diyos, sinasabuhay ang salita ng Diyos, ipinapatunay niya ang salita ng Diyos, yon ay officialing anak na ng Diyos. Yan po. Bukod sa ating Panginoong Hesus na nag-iisang anak ng Diyos, yung pong mga taong sumusunod sa Diyos ay anak po ng Diyos. Adopted. Kumbaga, nasusulat din po, nasa Biblia rin yan. Kung magbabasa po kayo at magpapatuloy kayo naman makinig sa akin, maiintindihan nyo. Ngayon po, yung pong sinasabing bagong langit at bagong lupa dito. Ang sabi po dito ng ating Diyos Ama sa langit, ang sabi ni Yahweh, ako'y lilikha ng isang bagong lupa at isang bagong langit. Ang pangyayaring pawang lumipas na ay di nababalik. So, ibig sabihin po, kasi po itong panahon natin, itong sistema ng mundong to, mawawala po ito. Sa maniwala kayo sa hindi, mawawala po ito. Dahil may hinanda ang Diyos Ama sa langit na bagong langit at bagong lupa. Kaya heto po, kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem sa kanyang mamamayan, dooy walang panambitan o kaguluhan. So, yun po ang magiging katayuan ng mga anak ng Diyos. Kapag kayo ay nagpatuloy, sumunod, at talagang nagseryoso kayo, nakalagay nga po dito sa verse 24, anumang gawaing pagpagalan nila'y tiyak magbubunga, hindi magdaranas ng mga sakuna yaong anak nila. Aba, napakasarap po nun. Imagine nyo, pag sumusunod kayo sa Diyos, ayan ang sabi niya. Totoo yan. Pagpapalain ko yaong lahi nila, maging susunod pa. Magpakailan may iingatan sila. Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin. Imagine nyo yon. Ang dalangin nila, hindi pa kayo natatapos manalangin. Dinidinig na ng Diyos. Aba, totoo po yun. Totoo po yung sinasabi ko na yun. Dahil proven ko na po yan sa buhay ko. Kaya malakas po ang loob kong magpatunay sa inyo. At saka ito pa magpakailan may iingatan sila, ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin, ibibigay ko na yaong hinihiling. Tingnan nyo. Diba napakasarap ng pangako ng Diyos? Sa tao, pag nangako, mag-second thought ka, magdalawang isip ka. Pero sa Diyos, pag ang Diyos ang nangako, ay, ako na po ang nagsasabi sa inyo, wala ng second thought. Ora mismo, maniwala kayo, tanggapin nyo at ibibigay niya. Dahil totohanan po yun.
At ako po ay napakarami kong karanasan sa mga pangako ng Diyos kasi yung kanyang mga Biblia, mga salita, habang binabasa ko, isinasabuhay ko po yun. At the same time, tinitingnan ko yung mga sinabi ng Diyos na kapag ginawa ko yung kanyang salita, kapag minahal ko siya, inuna ko siya, uunahin niya ako. Ginagawa ko po yun. Ginawa ko na yun at ginagawa ko pa rin ngayon. Kaya nakita ko po ang katotohanan. Kaya po, napakasarap po talagang pag-usapan at basahin ang mga pangako ng Diyos sa panahon po natin. At ito pong nangyayari sa panahon din po natin ngayon, nasa Biblia po lahat yan. Kaya po ako, yung aking pong pari dito, o yung husband ko po, palagi niya sinasabi, ganyan-ganyan niya. Isa lang po ang sagot ko sa kanya. Matagal nang nakasulat yan. Hindi po niya ako nakikitang nabibigla o ano. Sabi ko lang po sa kanya, matagal nang nakasulat yan. Kung gusto mo, magbasa ka ng Biblia. O kung gusto mo naman, babasahin ko sa'yo. Binibigyan ko po, kaya po ako, meron akong Bibliang Hapon. May English, may Tagalog. Kaya po ako, willing ako na mapatunayan dahil sa akin mismo pinatunayan ng Diyos Amang Yehova, ng Diyos Ama si Yahweh El Shaddai, ang Abba Father God Jehovah, our Yahweh El Shaddai ng mga anak niya. Kaya po kayo, hindi niyo po ba mimithiing maging anak niya? Tunay na anak niya. Yung official na anak niya. Nawa po'y hangarin po natin yun para makita nyo yung sinasabi niya na pagpapalain ko yaong lahi nila maging susunod pa, magpakailan may iingatan sila, ang dalangin nila kahit di patapos ay aking diringgin, ibibigay ko na yaong hinihiling. Yan. Para po mapatunayan nyo po mismo sa buhay nyo yan. Ako po napatunayan ko na yan sa sarili kong buhay. Kaya po, muli po, ito pong binasa ko ngayon, ito po muna yung binigay ko sa inyo, ni-record ko. Kaya ito po ang ibinulong ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya po binasa ko sa inyo sa English at Tagalog. Ulit-ulitin nyo lamang po. At ito naman po yung naka-record dito sa aking channel. Kaya kayo po ay pwede nyo pong ulit-ulitin kung ano po yung pinag-usapan natin. Bago po ito tapusin ko, muli po manalangin po tayo at samahan nyo po ako at sabay-sabay po tayo na tumingala, pumikit, tumingala. Imagine niyo na nakatunghay sa inyo ang Diyos at ang Diyos Ama sa langit at ang Panginoong Hesus at kasama natin ang banal na Espiritong nananalangin. Tayo na po. O Diyos Ama sa langit, Diyos na buhay at dakila, Diyos ng aming mga ninunong si Abraham, Isaac at Jacob, at siya rin po namin kinikilalang Diyos, ang Ama ng aming Panginoong Hesukristo, nag-iisang hari at ang aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa magdamag at sa buong maghapong nagdaan at muli po sa kalakasang kaloob niyo sa amin, sa karunungan at higit sa lahat sa buhay ng malakas at malusog na kaloob niyo. Maraming salamat po. At ganun din po, maraming salamat sa aming napag-aralan, sa aming narinig. Nawa po ito'y tumimo sa aming puso, isipan at buong kaluluwa, maisabuhay namin, Ama, at upang aming mapatunayan ang iyong kabutihan sa iyong mga anak. Marami pong salamat at saan man po lahat ng taong nakikinig dito, saan man sila naroroon, abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay, hipuin, at upang maintindihan nilang mabuti ang iyong kalooban sa pamagitan ng pagbabasang ito, bagamat sarili ko lang po ito ng pagsisikap, kaya po
Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ng aking Panginoong Hesukristo, muli po, maraming salamat at ang iyo pong kabutihan, Ama, ay aming inaangkin sa buong buhay namin mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Maraming salamat po. Sa iyo po ang tanging papuri at pasasalamat, pagluwalhati at pagsamba ay itinataas po namin sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain mo pong lahat ang aming mga angkan, ang aming lahi, ang aming relative, ang aming pamilya, saan man sila naroon ngayong araw na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo at sa presensya ng iyong banal na Espiritu ay inaangkin namin, Ama, ang lahat ay pinagkaloob mo na. Salamat po. Ayan po ang panalangin natin. Kaya po, hanggang sa muli, ang susunod po na aking gagawin naman, yung sa Hebreo po, i-continuous ko po yon. Kaya po ito, hanggang dito na lamang po ito. At muli po, mabuhay tayong lahat. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.